siyempre milyon din ang tatanggapin ng killer, mga kababayan, para kunin yung trabaho na yun. Hindi naman sila kukuha basta-basta ng trabaho na, naku po, presidente yan. Tapos, ang bayad mo lang sa kanila 10,000, 20,000. Parang hindi naman ako naniniwala. Milyones na ang pinag-uusapan dito, lalong-lalo na yung mga tao na yun ay napakatataas ng pwesto. 'Di ba? Oh. Ngayon mga ka-GP Natics, sa nangyayari na 'to na nai-involve yung mga pulis, lalong-lalo na may nabanggit pa nga kanina kung, 'di ko lang naiparinig sa inyo, bukod kila Danao, bukod kila Mata, mga kababayan, ay may nabanggit pa na may ibang mga pulis, kaya lang hindi po 'yun na medyo pinagpokusan. Pero sa susunod na mga araw ay sana mabanggit at maulit-ulit yung mga pangalan na 'yon kasi binabanggit 'yon ni alias Totoy. Ngayon mga kababayan, mga ka-GP Natics, sa pag-link po ng, missing sabungeros dito sa extrajudicial killings ni, Digong Duterte, mga kababayan, uy, parang hindi nasama. Nagalit po itong si Bato, mga kababayan. Nagalit po itong si Senator Bato dahil wag daw pong idamay, mga kababayan, at wag daw pong tingnan ang, teorya. Dapat daw po ito ay may ebidensya, wag lang gumagawa basta-basta ng tsorya. Hmm. Eto, mga kababayan, sabi ni, Senator Bato de la Rosa, galit na galit ito kay, SOJ Boying Rimulya, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Sabi kasi nitong si, Boying Rimulya, may intersection yung drug war dito sa killings sa Isabong because the operators of many of the operations of many of the people involved here were intertwined also with the drug war. Meaning to say, they Sabongeros case suspects were involved in the drug war. They were also involved in the silencing of these people. Yung suspect sa drug war, yung mga pumapatay ng tao, maaaring sila rin ang kasama rito na pumapatay din ng sabongero. Well, actually, mga kababayan, base kay base po dito kay Julie Patidongan, sila nga daw 'yon. Parehas lang daw po yung pumapatay sa extrajudicial killing, sila din daw yung kumikilos para ilagay yung mga tao, mga kababayan, sa high value target para mapatay nila. At the same time, sila din po yung pumapatay doon sa sabungeros. Ngayon, itong si Senator Bato ay nagwawala ang loko. Mga kababayan, galit na galit itong si Kalbo. Sabi niya ganon, sana direct to the point sila. Kung itong mga taong ito ay involved sa pagpatay ng sabungero at involved din sa EJK ng war on drugs, gamitin nila ang ebidensya at ipin down nila. Oy, look who's talking. Mga kababayan, kala mo napakagaling magsalita ng loko-lokong dating PNP chief ano? Hala ka. Oh, gamitin daw mga kababayan ang ebidensya para ipin down yung mga taong ito. Parang si Bato, sa naisip ko lang, nagsasalita ka ng ganito, samantalang ang panuntunan mo lang sa pagkuha ng legitimate ay puncher hole. Yun lang naman ang alam mo. Diba? Work where the evidence leads you. Huwag kayong gagawa ng teorya. Hala ka. Mga kababayan, parang hindi naging pulis ang turing or ang tawag dito, ang tingin nitong si Senator Bato sa mga bagay-bagay. Una, mga kababayan, mga ka-GP Natics, kapag tayo po ay nag-iimbestiga, gumagamit talaga tayo ng tsorya. 'Di ba? Pag ang lead po natin ay hindi po, kumbaga ang lead natin, mga kababayan, ay naputol, you came to the point na kayo po ay mag-iisip ng teorya. Anong sinasabi mo ba to? Sa tactical, sa mga pulis,
sa mga investigador, lahat po yan gumagamit po ng teorya. Kahit nga dito sa Pilipinas nabuhay tayo sa teorya para malaman natin at mabigyan po natin ng karampatang kasunod yung mga bagay na naputol kagaya ng mga lead natin. Kapag ito po ay hindi na po natin nasundan, we came to the point na nagkakaroon tayo ng teorya. Halimbawa, mga kababayan, kagaya ng GP, nag-iimbestiga ka, mga kababayan. Sa pag-iimbestiga mo, ay nahinto na doon sa isang tao. Yung isang tao na yon, kahina-hinala yung kanyang kilos, pero wala ka nang makita. Wala ka nang mahanap na paraan na para magpatuloy yung investigasyon. Ang gagawin mo, mga kababayan, mag-iisip ka ngayon ng teorya. Iba-background check mo. Titingnan mo yung kilos ng tao. Saan kaya papunta to? Meron kayang katatagpuin ito? Magtatago kaya ito? Sundan natin. Pagmasdan natin. We keep on eye on this person para malaman natin kung ano ang kanyang next step. Mga kababayan, baka mamaya magsumbong na ito sa mga kung sino mang Honcio Pilato. Baka mamaya tumakas na ito. O baka mamaya itong taong ito ay marami pang nalalaman, ayaw lang magsalita kasi tinatakot. Those are conclusion. Bato de la Rosa, hindi mo ba naiintindihan yun? Oh. Di ba, Mama Arlanson Lenny? Nagturo kung paano mag-imbestigat. Ungas naman, katangahan. Lahat po tayo, mga kababayan. Kahit ang Pilipinas, nung ito po, mga kababayan, mga ka-GPnatic, ay dinidiskubre, nagkaroon din tayo ng teorya. Kahit nga mismong mga tao, tayo may teorya daw na tayo po ay nanggaling sa unggoy. Meron din naman, mga kababayan, yung tayo po ay talag, 'di ba, ginawa sa wangis ng ating Panginoon. Oh, yun yung mga teorya na hindi natin pwedeng alisin bato. 'Di ba? Yung teorya kasi na yan, diyan tayo pwedeng humanap ng paraan para maresolusyonan o masolusyonan ang mga problema o yung mga bagay na hinahanap natin. Kasi ang gagawin mo dyan, mga kababayan, lalaliman mo mag-isip. 'Di ba? Titingnan mo yung mga consequences, tingnan mo yung mga possibilities, those are theories. 'Di ba? Theory kasi hindi pa yun fact Hindi yun facts. Tinitingnan mo pa lang kung saan papunta yung tao, baka may katatagpuin. Oh, yun ay theory. Magiging facts lang yun, mga kababayan, kapag nakita mo at nangyari na siya ay nakipagtagpo doon sa isang tao. Or makikita mo, sabihin mo, baka itong taong ito talaga yung may kasalanan, kaya lang may tinatago siya. Dahil hindi mo pa napapatunayan, yan ay theory. 'Di ba? Opinion. Oh. Pero pag napatunayan mo na, magiging facts yan. Pero those theories will lead you, mga kababayan, to resolve the issues. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Cora Vidal, Sir GP, mas magaling ka pa doon sa taong wala nang ang buhok, wala pang laman ang utak. Yun lang. Ewan ko ba, mga kababayan, kasi naging sa bagay, 'di ba, nung siya po ay naging PNP chief. Oh, alam naman natin na talagang ginawan lang ng paraan para maging PNP chief ito ni Digong Duterte. Tapos nung siya ay nasa Senado, kita nyo naman, mga kababayan, mga ka-GPnatics, mismong title ng atin pong pambansang awit, ano ang kanyang sagot? Mga kababayan, Bayang Magiliw. Oh. What do you expect dito sa taong ito? Sa pag-iimbestiga nga doon sa Senado In order for him to know, mga kababayan, that document is legitimate, kailangan may puncture hole. Oh. Walang critical thinking, no? Mga kababayan.
Hindi, totoo naman yung mga sinasabi ko dito. Itong si Senator Bato, kulang mga kababayan sa critical thinking. Eh paano? Yung ulo ata, sa iba kinikis-kis. Record yung boses. 'Di ba? Oh. Sabi ni Edward San Juan, gonggong kasi yan si Bato. Halak Oh. ka. DDS kasi. Totoo yun, Ma'am Elizabeth Napisa. Bayang Magiliw po ang title ng ating pambansang awit ayon kay Bato. Nung meron pong pumansin, oy, Mr. Bato, Mr. Senator, mali yan ah. Mga kababayan, imbis na akuin yung pagkakamali, di ba? Kasi sabi niyang ganun, yun ata ibinanggit niya na dapat daw kailangan yung mga mauhuli atang tao o yung basta mga tao binabanggit niyang ganun, kailangan daw pakantahin ng 1,000 times ng Bayang Magiliw. Mga kababayan. Nung nahuli siya na mali, mga kababayan, wala, hindi niya inako, hindi siya umamin. Sabi niyang ganun yan kasi ang turo sa amin ng eskwelahan namin at ng teacher namin nung elementary kami. Aba, sinisi mo pa yung mga tao na yun. Dapat ka, senador ka na. Dapat sila ang turuan mo. Dapat itama mo sila. Dapat puntahan mo pa nga yung school na yun eh. Natatandaan ko dati, nung elementary ako, ay ganito ang turo nyo sa akin. Turo nyo sa amin ang title ng pambansang awit Bayang Magiliw. Dapat ganun eh, di ba? Naging senador ka, naging PNP chief ka, samantalang mga kababayan bilang PNP chief, 'di ba? Tuwing Lunes, siguradong sigurado naman ako, kayo po ay kumakanta ng ating pambansang awit. At sigurado din ako mga kababayan, diyan sa Senado ay umaawit din kayo ng pambansang awit kapag nagsisimula po ang inyong session. 'Di ba? Sinisipan mga teacher. Ganun talaga yung mga taong walang paninindigan. Mga kababayan, mga supot. Halak ka. Oh, ibig sabihin mga duwag. Ayaw nila tanggapin yung kanilang pagkakamali. Hahanap at hahanap yan ng mga tao po, mga kababayan, na kanila pong pagbibintangan. Kagaya ngayon, bakit siya nagagalit itong si Senator Bato? Mga kababayan, eh hindi naman po si si SOJ Boying Rimulya ang nagsabi na yung mga tao na pumapatay doon sa missing sa Bungeros ay link doon na gumagawa po ng extrajudicial killings ni Digong. Eh di dapat, ang pagalitan mo, yung witness. Eh samantalang nung nakaraan, narinig ko, sabi mo, credible yung witness. Tama yung kanyang mga sinasabi. Tapos nung nadamay, papunta sa extrajudicial killings, biglang kabig ka rin. Sasabihin mo, mali naman yan. Dapat kayo tumingin kung ano yung sinasabi ng lead nyo. Huwag kayong tumingin sa tsuri nyo. Huwag kayong gumawa ng tsuri. Ugok to. Mga kababayan, sa pag-resolve ng mga problema, tayo po ay nagkakaroon din ng tsuri. 'Di ba? Nagkakaroon po tayo ng kanya-kanyang sequence. Oy, ganito yung pwedeng mangyari. Ito yung 1. Si Albert, makakatapos sa pag-aaral. Oh, itong si Albert, sa 2, mga kababayan, hindi makakatapos. Sa 3, pag si Albert nagloko, mga kababayan, at hindi pumapasok sa eskwelahan, sigurado si Albert makikick out. Number 4, si Albert, mga kababayan, kung hindi makatapos ng pag-aaral, maaga ito makakapag-asawa. Yung mga ganun ba? Diba? Ginagamit natin yung mga theory na yon sa pagresulta o pagresolba ng mga bagay-bagay. Kasi inuhulaan natin yung mga possible consequences that could be happen, mga kababayan. Lalo na po siguro bilang isang pulis. O, di ba hinahanap po si ganito? Halimbawa, mga kababayan, hinahanap mo si Bantag. Ay, si Bantag, sigurado. Wala dito yan sa Cordillera. Tingnan natin
Si Bantag baka mamaya nagtatago doon sa ilalim ng kuweba ni Kibuloy. Yung mga ganun ba mga kababayan? Kasi itong si Bantag laging nagpapa-interview doon sa mga tao ni Kibuloy. Baka malapit ito kay Kibuloy, baka mamaya nagtatago lang ito. Itinatago lang ni Kibuloy sa Glory Mountain or tinatago lang ni Kibuloy ng mga tao ni Kibuloy doon, mga kababayan, sa Davao. Pwedeng ganun. 'Di ba? Tsuri 'yun eh. Diyos mio marimar. Mga kababayan, napakababaw nitong si Bato. Record yung boses. Gagalit-galit ka pa? Palibasa, ngayon, mga kababayan, mga ka-GP Natics, siguro kaya galit ito dahil sa susunod baka pangalan mo mababanggit na ni Julie Patidongan. Baka sa susunod yung pangalan nyo kasama na mga kababayan sa protektor ng isabong. Halaka. Baka mamaya yung pangalan ninyo sinasabi na kayo ay kubukubra sa kinikita ng isabong. Yun ba ang iniiwasan ninyo? Yari ka? Oh. Di ba, Mama Eleanor Palmes, good morning po dyan sa inyo sa Palawan. Mm. Talaga naman tong si Bato de la Rosa, oh, mga kababayan, ewan ko ba? Bakit nagkaroon tayo ng mga senador na ganito na hindi na marunong mag-isip? Basta, mga kababayan, hindi nila pipigilan yung sarili nila. May marinig lang sila na malink yung mga bagay na to kahit hindi pa sila pinapangalanan. Sasabihin kaagad nila. Kukontrahin kaagad nila. Diba? Wala pa yung pinapangalanan na Bato de la Rosa kasabwat dito sa isabong. Wala pa. Si Gretchen pa lang ang nagsabi, mga kababayan, na tumatalpak ka daw. Pero hindi ka naman binabanggit dito na sa EJK na connected sa isabong ay kasama ka, protector ka o kaya naman ikaw ay kasabwat ni Atong Ang. Wala naman sinasabing ganun eh. Na ikaw, hindi rin sinabi na ikaw ang nag-uutos doon sa mga pulis. Bakit masyado kang defensive? Diba? Let those men in uniform, let the investigators do their job. Hayaan mo sila. Tapos na yung pagkakataon mo, tapos na yung panahon mo na ikaw ay naging PNP chief, na ikaw ay naging pulis. Diba? Hayaan mo yung mga kapulisan natin ngayon. Hayaan mo ang NBI. Hayaan mo ang DOJ. Nagampanan ang kanilang tungkulin, nagampanan ang kanilang gawain at gawin ang dapat nilang nararapat na gawin. Huwag mo silang turuan. Alam mo, Senator Bato, ang gawin mo kay Batorni, mag-focus ka na lang sa paggawa ng batas. Okay? Huwag kang magbutas ng bangku dyan. Huwag ka nang magkunwari. Aralin mo muna yung puncture hole bago ka ngumuyak o bago ka dumakdak. Mas marunong ka pa sa mga investigador eh. Halaka. Kung marunong ka, sige, turuan mo sila. Di ba? Turuan mo sila talaga kung ano yung gagawin nila. Pero wag naman yung, Diyos mio marimar, porket nabanggit yung EJK, kabig ka agad, iwas pusoy ka agad. Diba? Inilalayo nyo kaagad yung pangalan nyo, misdirection kaagad ang ginagawa ninyo. Bakit? Natatakot ba kayo na may puntahan? Yung sinasabi nitong si Julie Patidongan, nagtataka nga ako eh. Kasi nung nakaraan, nung nagpa-press con ka pa, ang liwanag ng sinasabi mo na tama, credible ang sinasabi nitong si Julie Patidongan. Tapos nung binanggit yung EJK, that link to the missing sabongeros, biglang sasabihin ninyo, wag sundin ang lead ninyo. Wag sundin ang teorya ninyo. Mga kababayan, yun nga ay magkarugtong yan. Lead? Siyempre mga kababayan, kung may lead ka, susundan mo yan. 'Di ba? Pero ang lead mo, kung ito naman ay nagtuturo, mga kababayan, naputol na yan, hahanap ka ng teorya. Mamimili ka. Ito na yung lead mo.
Kakanan ka ba? Kakaliwa ka ba? O, sabihin mo, pag pumunta ako sa kanan, makakatagpo ko si Tarzan. O, pag pumunta ako sa kaliwa, makakatagpo ko si Chitae. Di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. Yun ang trabaho ng teorya o theory ninyo. Bakit ayaw mong gamitin yun? Di ba, hindi ka ba gumamit ng ganon? Ba to? Nakakatawa to si Mr. Puncher Hole. Ah. Hindi bagay maging senador ng bansa si Puncherman, hindi alam ang kanyang job description. Hala ka. Kahit minsan, di ko binoto si Watorney. Mahangin. My God, I hate Mga that. kababayan, ako binoto ko yan kasi nauto ako ni Digong Duterte dati. Hala ka. 'Di ba? Yan lang. Ano pa meron tayo sa